Kung ano ang bulong ng isipan, ito din ang pinakamatindi mong kalaban. Kayang-kaya ka nitong masakin, harapan man o talikuran. Kaya ka nitong durugin nang hindi mo namamalayan. Kaya kung mismong sarili ang pinakamatindi mong kaaway, sino naman ang pinakamatalik mong kakampi? Kung malunod sa kakaisip, sino ang magliligtas at sasagip? Kapag natatakot sa isang sulok, meron bang dadalaw at kakatok? Kapag ang bigat-bigat at ang sikip-sikip, sino ang magbibigay ng yakap at halik? Kapag pag-asa'y lumalabo at lumiliit, na kanino ang daan sa pagbalik na ang katotohanan? Isa lang itong malaking kamalian, at naroon lamang ako sa pagitan ng ayoko na, hindi ko na talaga kaya. Kumakabog ang dibdib habang patuloy ang nararamdamang sakit ay humahakbang ng mataimtim, nakatingin, tulala sa itaas, patuloy inaakit ng dilim, gusto mang umatras, bumabalik at kumakalas ngunit nangihina at naglalamlam. Bumibitaw pagkat humihigpit ang nakayakap sa aking leeg, namumula at nanginginig. Yumahayapos, pinipilit man ngunit napapaos, hinahanap ang paghinto, hindi ang pagtatapos. Pero kung matapos man ang lahat sa pamamagitan ng tulang isinulat, huwag niyo sanang isipin na ito'y isang paalam, bagkus isang pasasalamat na nabuhay ako sa mundo. Kamangha-mangha ngunit kay malas ko, ito na ang dulo, tuluyan ng sumuko. Unti-unti, namulat sa pagkakapikit na sa gitna ng magulong pag-iisip, ay naramdaman ko na ang pagkakasagip. At habang ako'y patuloy nilalamon ng takot, sa wakas, mayroon ng mga dumalaw at kumatok. Ang bigat-bigat, parang tornilyong humihigpit. At bigla ang naramdaman ang dampi ng mga yakap at halik. At habang ang hiningay naglalaho at lumiliit, narinig ko ang tunog ng pagpintig na nagbibilang, pagkat kung iisipin ay nahihibang na sa pagbilang ko bang 3, may matatagpuan ako sa katauhan ng masaya at bagong pagkatao.